Ano to? Mouse. Mouse ba? Yes. Mouse, ah? Mouse? No. Okay. Tawagin siya. Hello mga kagamsters! Kamusta kayo? Isang masaya at nakakabusog na araw na naman ang ating ihahandog para sa karamihan. Dahil nandito tayo ngayon sa Japan, which is a dream come true na makavisit dito. Guys, labas tayo guys. Kahit umulan. Ulan lang yan. First time mo sa Japan. First time sa Japan. Kaya labas muna. At ayun nga mga kagamsters, hindi na natin pinalampas ang pagkakataon na to na kung saan kahit umuulan ay sinugod at ginawa natin ito ng paraan. Kaya mga kagamsters, tara at sabayan nyo kaming ikutin ang nakakamanghang bayan ng Kashima, Japan. Unang-una nga mga kagamsters ay bumaba tayo sa tinatawag nating gangway ng barko at naglakad tayo ng 3 to 4 kilometers hanggang marating natin ng ating nais mapuntahan na kung saan sa hindi inaasahan ay bumungad sa amin itong napakalaking letter T na unang pumasok sa aming isipan ay yung sikat na inumin natin sa Pilipinas. Talagang mga uhaw to mga kagamsters. Pero bago pa nga ang kainan at inuman serye ay dumaan muna tayo dito sa tinatawag nilang Wonderex. Isa sa mga sikat dito sa Japan na kung saan nagbebenta sila ng iba't ibang klaseng second-hand items. Mapadamit man, bag, relo at electronic devices, mga musical instruments, at napakarami pang iba. Dito nga mga kagamsters ay makakabili tayo ng mura at kalidad na second-hand items. Dahil bago nila ito i-display at ibenta ay dumadaan ito sa matinding pagsusuri at tsak na makakasigurado kang kahit luma ay parang bago pa rin. So dito nga mga kagamsters ay bumili tayo ng isang branded na gamit para magkaroon tayo ng remembrance at magkaroon din tayo ng Japanese yen. Sa kasamaang palad mga kagamsters ay hindi tayo nakapagpapalit ng malaki-laking amount dahil sa kanilang limit dito. At oo nga mga kagamsters, para sa kaalaman ng lahat, wala kaming daladalang Japanese yen at hindi rin tumatanggap ng US dollar ang mga shops dito. Kaya sinubukan rin natin dito sa 2nd Street at nagbabaka sakaling tatanggap sila ng US dollar para naman hindi tayo mahirapan at makabili at makakain na tayo dito sa kanilang lugar. Unfortunately mga kagamsters ay hindi rin sila tumatanggap dito ng US dollar kahit may bibilhin ka pa. Kaya, ang ginawa namin ay naghanap pa talaga kami at tiis gutom na lang muna. Wrong timing din kasi itong mga kagamsters dahil weekend dito kaya sarado din yung mga bangko nila na kung saan doon lang daw pwedeng magpapalit. Pero syempre mga Pinoy tayo mga kagamsters, hindi talaga tayo sumusuko agad-agad kaya naglibot-libot kami dito at naghanap ng pwedeng mapalitan kahit kanino pa at sa lahat ng aming nakakasalubong ay talagang tinatanong namin kung paano at kung pwede sa kanila na lang kami magpapalit. Kasi kahit umabot na kami dito mga kagamsters sa isa sa mga malaking mall or department store nila ay hindi pa rin talaga nagpapalit at talagang Japanese yen lang talaga ang kanilang tatanggapin. So ayun nga mga kagamsters, bago pa tayo sumabog dahil sa ating paghahanap at muntikan na tayo mawala ng pag-asa ay naglabas muna tayo dito ng sama ng loob sa kanilang high-tech na CR para naman makabawi tayo mga kagamsters, di ba? Kahit hindi tayo makabili, at least nakapag-iwan tayo ng alaala. So ayun nga mga kagamsters, habang nag-iikot tayo ay marami na tayong nakitang mga kainan na kung saan natatakam na tayo at nangungulit na ang mga alaga natin sa tiyan. Pero ilang oras na ang nakalipas mga kagamsters ay tuos gutom pa rin tayo dahil wala pa rin tayong pera. Nakakain na kayo? Wala pa, gutom pa rin. Hi! Wala, useless ang dalan. Gutom mga kagamsters. Gutom mga kagamsters! Walang pera! Gutom! May pera, wala naman tumatanggap. May pera, wala naman daw tumatanggap. Wala tayong mapalitan na pera dito guys. Hindi sila tumatanggap ng US dollar. Kaya ikot na lang muna tayo dito. So ayun nga mga kagamsters, habang nag-iikot tayo dito sa Kashima, Japan ay namangharin tayo sa kagandahan nito na kung saan nakakabawas rin ng gutom at talagang marirelax ka at marerefresh ka. Hindi lang dahil sa magandang klima kundi sa kanilang tanawin at mga structures dito. Lalong-lalo na ang mga tanim na talagang hinubog nila at pinaganda na mafe-feel mo talaga ang bansang Japan at tsak
nababalik-balikan mo. Dagdag mo pa ang mga mababait at cute na mga Haponesang ito. Hello. Have a nice day. Sa aming pag-ikot nga mga kagamsters ay napadaan kami dito sa Big Boy Restaurant na kung saan dito namin natagpuan ang mga anghel na hulog talaga ng langit at sila ay ating mga kababayan, Pinoy. Yes, mga Pinoy sila mga kagamsters. Maraming salamat po sa inyo. Shout out kay ate at saka kay kuya dyan. Nang dahil sa inyo ay nakapagpapalit kami at matitikman na namin ang authentic ramen dito sa Kashima, Japan. Sir, thank you, sir. Ay, makakaon na yun. Yun nga mga kagamsters, na makatanggap kami ng Japanese yen ay dumiretso na talaga kami sa aming target place dito, ang family restaurant dito sa Japan na tinatawag nilang Bandotaro Kamisuten. Tuwang-tuwa nga ang mga tropa mga kagamsters, kaya hindi na natin ito papatagalin at nag-order tayo agad para matikman ang kanilang mga local foods, lalong-lalo na itong Japanese noodles. Nang maka-order nga tayo mga kagamsters ay nag-serve sila ng tea at Japanese green tea na talagang napaka-nice dahil may ganito silang pakulo. At alam na alam nila na sobrang madami ang ating kakainin, so kailangan natin itong pangpatunaw. Mouse ba? Hindi. Mouse, ah? No. Tawagin siya. At dyan nga mga gamsters ay naloko na, akala namin ito'y mouse ng kanilang electronic order tablet. Yun pala ay ito'y counter call na kung saan pipindutin lang ito kung kailangan nyo ng service crew. Iba talaga pag hindi sanay, no? Ginawa pang mouse. At least now you know. At nang dumating na nga ang ating mga orders mga kagamsters ay talagang namangha tayo sa kanilang servings dito, na talaga namang matatakam ka at mabubusog sa napakalaki at umuusok-usok nilang authentic Japanese ramen. Pero sa totoo lang mga kagamsters, hindi talaga namin inaasahan na ganito kalalaki ang kanilang servings dito. This is good for 3 to 5 persons na mga kagamsters. Pero dahil sa hindi namin alam, ay tag-iisa kaming order dito mga kagamsters. Kaya sulit na sulit, swak na swak, at sobrang busog na busog after naming kumain. Dito nga mga kagamsters ay meron silang long table na kung saan uupo ka sa sahig at makaka-experience ka talaga ng Japanese way of eating. In our part mga kagamsters ay hindi kami nakalipat doon sa long table kasi hindi pa nalinis that time at kakaalis lang ng mga customer. Pero mga gamsters, di bali na, ang importante ay matikman at malasap natin ang sarap nitong napakalasa at naglalakihang pagkain na in-offer ng Japan sa atin. Nasa halagang 1,500 Japanese yen for around 500 pesos sa Pilipinas ay matitikman na natin itong kanilang matataba at mahahabang handmade noodles. Sulit na sulit talaga dito mga kagamsters at parang nag-eat all you can lang kami dito mga kagamsters, na kung saan sa sabaw pa lang ay panalong panalo ka na. Sobrang sarap higupin lalong lalo na sa lamig ng panahon. Talaga namang sobrang nakakatakam at hindi nakakasawa. At kung mapapansin nyo mga kagamsters, meron silang 4 na flavors dito ng ramen na kung saan lahat ay masasarap at talagang gusto mong ubusin kahit sa sobrang busog na. Sir, Ha? balita. Marang di kaya eh. Di kayo ubusin. Di kaya bosin eh, santa. Balita dyan. Okay lang, mati. Parang di nababawasan. Hindi makuha, sir. Di nababawasan ba? Kain niyo ba? Parang yung mga sumunod dyan eh. Wala na sir. Wala nang lakas kumain. So bago pa nga matapos ang lahat, ay hindi makukumpleto ang ating kain serye kapag walang panulak. At talaga namang busog na busog at nabawi namin ang haba ng aming paglalakbay. See you in our next vlog. Oops! Huwag kalimutan, please like, comment and share. Follow for more!